Ako si Jan. Kung iisipin, medyo kakaiba ang hilig ko kumpara sa ibang tao. Habang ang karamihan ay mas gustong magpahinga o manood ng sine tuwing may bakasyon, ako naman ay laging naghahanap ng lugar na pwedeng pasukin, akyatin o tuklasin. Mahilig ako mag-adventure. Kahit anong klase ng lugar, ibang bansa, masukal na gubat, matatarik na bundok, at maging ang mga lumang syudad na puno ng alamat. Lahat iyon ay aking pinupuntahan. Isang araw, naisipan naming mag-adventure ng aking matalik na kaibigan sa isang malaking bundok na nasa ilagang bahagi ng aming probinsya. May mga lumang kwento raw tungkol sa bundok na iyon, lalo na tungkol sa isang nakababahalang istruktura na matatagpuan sa tuktok nito. Hindi namin pinalampas ang pagkakataong iyon. Ilang oras kaming naglakad sa ilalim ng mainit na araw hanggang sa marating namin ang tuktok ng bundok. Doon namin nakita ang bahay. Hindi ito ordinaryong bahay. 3 palapag ito, napakalapad at halos katulad ng isang lumang mansyon mula pa noong panahon ng mga Kastila. Ang mga dingding nito ay nababalot na ng mga baging at lumot. Ang ilang bintana ay basag na, ngunit may kakaibang misteryo na bumabalot sa buong lugar na para bang may pwersang humihila sa aming papalapit. Sa simula, maliwanag pa ang paligid kaya naisip naming huwag munang pumasok. Nagpasya kaming maglibot-libot muna sa bundok upang maging pamilyar sa lugar. Umakyat kami sa maliliit na burol, tumawid sa mga batis at nagpahinga sa lilim ng malalaking puno. Habang lumilipas ang oras, hindi ko maiwasang mapatingin sa lumang bahay. Bawat lingon ko, tila may nakamasid sa amin mula sa 2 palapag nito. May kakaiba sa bahay na iyon na hindi ko maintindihan. Isang halo ng takot at pagkahumaling. Sumapit ang 6:00 ng gabi. Madilim na sa bundok. Ang tanging nagbibigay liwanag ay ang aking flashlight at ang buwang halos matabunan ng makakapal na ulap. Puno ng tensyon ng hangin. Alam naming pareho ng aking kaibigan na oras na upang pasukin ang bahay. Dahan-dahan namin binuksan ang malaking pinto sa harapan. Tumili ang bisagra nito na para bang isang sigaw mula sa nakalipas. Pagkapasok pa lang namin, agad kaming sinalubong ng napakalamig na hangin. Hindi ito ordinaryong lamig. Tila kumakapit ito sa buto at bumabalot sa buong katawan. Para bang may hindi nakikitang presensya na humihinga sa aming mga batok. Ang unang palapag ay halos walang laman. Nakakalat ang mga sirang upuan, mga basag na bote, at makakapal na sapot ng gagamba sa bawat sulok. Ang aming mga yabag ay lumilikha ng alingaw-ngaw sa buong silid na siyang lalong nagpapalakas sa kaba sa aming dibdib. Umakyat kami sa 2 palapag. Dito, naging mas kakaiba ang lahat. May mga kakaibang simbolo na nakaukit sa dingding. Mga pinturang pula na tila dugo at isang maliit na altar na may mga itim na kandila. May isang lumang aklat na nakabukas sa mesa, ngunit hindi ito pangkaraniwang aklat. Nakasulat dito ang mga salitang hindi ko maintindihan at may baliktad na krus sa pabalat nito. Tila isang demonikong Biblia. Sa isang sulok ng silid, may nakita kaming mga krus na nakasabit sa dingding. Pero hindi ito nakaposisyon ng tama. Lahat ng mga iyon ay nakabaliktad. Para bang may nag-alay ng lugar na ito sa isang bagay na hindi banal. Habang pinagmamasdan namin ang paligid, biglang may narinig kaming iyak. Hindi ito simpleng hikbi.
Ito ay isang malalim at masakit na pag-iyak ng isang babae na tila nagmumula sa ikatlong palapag. Tumigil ang mundo sa aking paningin. Napatigil kami sa paggalaw. Napatunayan naming pareho naming narinig ang iyak na iyon, ngunit ni isa sa amin ay walang nagsalita. Umakyat kami sa ikatlong palapag. Ang bawat hakbang paakyat ay tila lumalakas ang lamig sa paligid. Sa dulo ng mahabang pasilyo, may isang silid na ang pinto ay bahagyang nakabukas. Muling narinig ang iyak. Ngayon, mas malapit na. Pumasok kami sa silid. Sa loob, mas marami pang baliktad na krus at demonikong simbolo. Ngunit ang nakapagpatigil sa aking hininga ay ang isang babaeng nakatayo sa gitna. Nakaitim ang suot, mahabang maitim na buhok at nakayuko ang ulo. Siya ang umiiyak. Lumapit kami ng bahagya para tignan ang kanyang mukha. Sa pag-angat ng kanyang ulo, natakot ako sa aking nakita. Puno ng hiwa ang kanyang mukha. Mga luma at bagong sugat na tila hindi nagagaling. Ang kanyang mga mata ay matingkad na pula at may dugong tumutulo mula sa kanyang labi. Hindi na kami nakatakbo agad dahil sa sobrang pagkagulat. Ngunit hindi kami nagtagal doon. Bigla kaming napasigaw at tumakbo pababa ng hagdan. Sa bawat hakbang namin pababa, naririnig namin ang paghagod ng kanyang damit sa sahig na tila sinusundan kami. Nang maabot namin ang pinto sa ibaba, sinubukan namin buksan ito. Hindi na kami makalabas. May puwersang humihila ng pinto pabalik sa tuwing itutulak namin ito. Sa likod namin, ramdam namin ang papalapit na presensya ng babae. Agad kaming nagtago sa ilalim ng lumang lababo sa kusina. Tumahimik kami. Hindi kami humihinga. Doon namin siya nakitang muli. Dahan-dahan siyang naglalakad sa kusina. Alam naming hinahanap niya kami. Pakiramdam namin ay naaamoy niya ang aming takot. Sa kasamaang palad ay nakita niya kami. Sinunggaban niya ang aking kasama. Sa isang mabilis na paggalaw, hinila niya siya papalabas ng taguan at mariing inihampas sa pader. Narinig ko ang malakas na pagkabali ng buto at pagkabiyak ng ulo ng aking kaibigan sa matigas na semento. Dugo agad ang bumalot sa kanyang mukha. Nawalan siya ng malay sa isang iglap at wala akong nagawa kung hindi manood sa sobrang takot. Dinala ng babae ang aking kasama patungo sa isang silid kung saan may malaking bituin na nakaukit o iginuhit sa sahig. Inilatag niya ang katawan ng aking kaibigan sa gitna noong parang isang handog. Sa puntong iyon, hindi ko na napigilan ang aking sarili. Napaiyak ako ng malakas. Hindi ko na napigilan ang aking takot at dalamhati. At dahil doon, narinig ako ng babae. Agad niya akong hinanap. Tumakbo ako papalayo. Pumasok sa isang silid at sumuot sa isang lumang kabinet. Sa loob ng kabinet, may naamoy akong hindi kanais-nais. Pagtingin ko sa tabi ko, may nakita akong kalansay. Isang buong kalansay ng tao. May natitira pang mga laman na inuud na at nabubulok. Napasigaw ako dahil sa sobrang gulat at dahil doon, nalaman ng babae kung nasaan ako. Halos mahawakan na niya ako nang makalabas ako ng kabinet at nagtago sa banyo. Sa sobrang takot ko, isinara ko ng malakas ang pinto at sumandal sa pader. Paulit-ulit akong napapapikit sa takot. Nang imulat ko ang aking mga mata, naroon na siya sa loob ng banyo.
Hindi ko alam kung paano siyang pumasok. Hindi ko maintindihan, pero nandun siya at nakatingin sa akin na may masamang ngiti. Sinakal niya ako. Naramdaman ko ang kanyang mahahabang kuko na bumabaon sa aking leeg. Hirap na hirap akong huminga. Pagkatapos, hinawakan niya ang aking ulo at mariing inihampas sa matigas na dingding. Pumuti ang aking paningin. Nawalan ako ng malay. Nagising ako nang may maramdaman akong malamig na sahig sa aking likuran. Ang katawan ko ay masakit na parang binugbog ng 10 tao. Nang imulat ko ang aking mga mata, nalaman kong nasa gitna ako ng malaking bituin. Ang parehong bituin na nakita ko sa silid kanina. Katabi ko ang aking kasama. Duguan at wala pa ring malay. Nakatayo sa harapan namin ang babae. Nakapikit siya at tila nagdarasal. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Parang Latin, pero may halong ibang wika na hindi ko makilala. Sa bawat salitang binibigkas niya, tila lumalakas ang presensya ng isang bagay na madilim sa paligid. Gumuho ang aking puso sa takot. Hindi ko alam kung ano ang balak niyang gawin sa amin. Alam ko lang na kailangan naming tumakas. Dahan-dahan kong ginising ang aking kasama. Nang magmulat siya, nakita ko ang takot sa kanyang mata. Pareho kaming nanginginig, pero alam naming hindi kami pwedeng manatili roon. Muli kaming tumakbo. Sa pagkakataong ito, hindi na kami nagtago sa banyo o kabinet. Diretso kaming tumakbo pababa ng hagdan at sa kabutihang palad, nakakita kami ng isang maliit na pinto sa likod ng bahay na papunta sa ibaba. Binuksan namin ang maliit na pintong iyon. Ang sumalubong sa amin ay isang nakasisindak na tanawin. Maraming katawan ang nakalatag sa sahig. Mga patay na tao, iba't ibang estado ng pagkabulok. Lahat ay tila naging biktima rin ng babaeng iyon. Hindi na namin nabilang kung ilan sila dahil sa sobrang takot. Sa aming pagtalikod para tumakbo, bigla kaming sinugod ng babae. Naramdaman ko ang matalim na kutsilyo na pumasok sa aking tagiliran. Sobrang sakit. Unti-unting dumilim ang aking paningin habang nadudulas sa aking sariling dugo. Ang aking kasama ay nakatakbo papalayo, ngunit ako ay nanatiling nakahandusay sa sahig at hindi na makagalaw. Akala ko katapusan ko na, ngunit nagising na lamang ako ng umaga na. Mainit na ang araw. Katabi ko ang aking kasama na hawak-hawak ang isang napakalaking rosaryo. Nanginginig pa rin siya, pero buhay. Ginising niya ako. Tumayo kami pareho at mabilis na lumabas ng bahay. Habang papalayo kami, napansin namin ang isang karatula sa gilid ng pinto na hindi namin napansin noong gabi. Nakasulat dito sa pulang pintura ang 2 salita: "No entry." Doon namin lubusang nalaman na hindi biro ang lugar na iyon. Delikado ito at hindi na namin dapat pang balikan. Sa paglalakad pababa ng bundok, ibinalita sa akin ng aking kasama kung ano ang nangyari habang ako ay walang malay. Ayon sa kanya, matapos akong saksakin, sinuot niya ang malaking rosaryo na dala-dala niya. Hindi na makalapit ang babae sa kanya dahil sa rosaryo. Naghintay na lamang siya hanggang sumikat ang araw. Bago tuluyang mawala ang dilim, sinabi ng babae na huwag na raw kaming babalik at huwag nang manggagambala pang muli. Simula ng gabing iyon, nagbago ang lahat. Hindi na namin ginusto pang mag-ghost hunt kahit kailan. Napagtanto namin pareho na hindi lahat ng pakikipagsapalaran
ay dapat suungin. May mga bagay na mas mabuting iwanan na lamang sa dilim. Patuloy pa rin kaming nag-a-adventure ni Leon, pero sa mga ligtas na lugar na lamang. Sa mga beach, sa mga probinsya, sa mga pamilyar na tanawin. Ngunit hindi na namin babalikan ang bundok na iyon. Hindi na namin gugustuhin muli pang marinig ang iyak ng babaeng nakaitim. Dahil alam namin na sa susunod na bumalik kami, baka hindi na kami makaalis pa.